Lahat kami ay nagulat nang hindi na nagising si Sikil. Bata pa siya, malakas, at walang karamdaman. Pero isang gabi ng Agosto, matapos niyang kumain ng napakarami, hindi na niya muling iminulat ang mga mata niya. Kasama ko si Sikil noong gabing yon. Fiesta noon sa baryo namin, at gaya ng dati, sobrang saya ng lahat. Maraming pagkain, inuman, at tawanan. Si Sikil, kilalang matakaw at masayahin, ay hindi tumigil sa pagkain mula tanghali hanggang gabi. Tawa kami ng tawa sa dami ng nakain niya. "Hoy Sikil, baka sumabog ka na dyan," biro ni Cardo sa kanya. "Hindi ako mapipigilan ngayong gabi," tugon niya habang humahalakhak. Bandang 12:00 na ng gabi, nang magpaalam siya na mauuna na siyang matulog. Busog na ako, baka hindi na ako gumising bukas, pabiro niyang sabi. Hindi namin alam na iyon na pala ang magiging huling biro niya. Kinaumagahan, napansin ng nanay ni Sikil na hindi pa rin siya gumigising. Kinabahan na siya at agad kaming tinawag. Nang pasukin namin ang kwarto niya, payapa siyang nakahiga sa kama. Pero malamig na ang kanyang katawan. Hindi na siya humihinga, halos hindi makapaniwala ang lahat sa nangyari. Ang sabi ng mga matatanda sa baryo, baka raw nausog siya o baka may nagbigay ng pagkain na may sumpa. Pero lahat kami ay kumain din ng parehong pagkain noong gabi na iyon. Habang lumilipas ang mga araw, marami nang nagsasabi na may nakikita silang anino ni Sikil sa paligid ng bahay niya. May nagsabing naririnig nila ang tunog ng kutsara at plato mula sa kusina sa gabi kahit walang tao doon. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi, dumaan ako sa bahay nila Sikil. Bigla akong kinilabutan nang makita kong bukas ang bintana ng kwarto niya. Doon, kitang-kita ko si Sikil na nakaupo sa kama. Nakatitig ng diretso sa akin. Ang mukha niya ay maputla at walang emosyon. "Sikil?" Nanginginig ang boses kong tumawag sa kanya. Ngunit sa halip na sumagot, ngumiti siya ng malawak. Sobrang lapad na parang hindi na normal. Halos umabot ang ngiti sa magkabilang tainga niya. Tumakbo ako palayo sa sobrang takot. Kinabukasan, napabalitang ilang kapitbahay ang nagkasakit ng biglaan matapos makita rin nila ang multo ni Sikil. Maraming tanong ang gumugulo pa rin sa amin hanggang ngayon. Anong nangyari kay Sikil ng gabing iyon? Anong hiwaga ang bumalot sa kanya? Ang alam lang namin, hindi pa tapos ang kwento ni Sikil dahil hanggang ngayon, nagpaparamdam pa rin siya tuwing gabi, lalo na kapag may handaan.